Di ba? Pag mag-shota ka na, shota mo na siya, yun, lahat na pwede mo nang magawa. Ganun yun eh. Ganun yung ginagawa ni Duterte. Kumbaga, diskarte yun. Hindi puro batas kasi international ano yan eh. Kumbaga, international affairs yan eh. Diba? You will deal with some leaders of other country. Diba? Oh, diba? So, ganun po ang diskarte. Kaya nakita ko nga dito, parang doon ako humanga kay dating Pangulong Duterte na kaya niyang isakripisyo yung kanyang dangal at yung kanyang kahihiyan sa bansang Pilipino para lang maibigay sa atin yung gusto natin, 'di ba? Nung panahon na sinabi niya na I'm leaning towards the Chinese at iiwan na daw niya ang US, palakpakan yung mga inchik doon, 'di ba? Yung CCP meeting yun eh. Palakpakan, totoo yun, 'di ba? Panood niyo yun. Palakpakan talaga, palakpakan yung mga tao. Pero naawa ako during that time kay President Duterte kasi magba-backfire sa kanya yun. Kasi napaka-popular ng propaganda na masama ang China. Pero bakit niya ginawa yun? Isang bagay lang ang kanyang ginawa doon. At isa lang ang nagmo-motivate sa kanya doon. Ano yun? Kahit ibigay niya yung kanyang dangal, kahit sumuko siya, kahit murahin siya ng Pilipino, basta ibigay lang ng inchik yung 200 nautical miles sa atin at masunod yung arbitral ruling. Yun. Kaya yung matanda, totoo yung sinasabi niya, kaya niyang isakripisyo yung kanyang dangal, yung kanyang buhay, yung kanyang pagkapresidente, maibigay lang sa atin. Diba? Yun ang tunay na pagmamahal sa Pilipinas. Hindi yung ngawa ka lang ng ngawa sa mainstream media, sinasabi mo na, atin yan eh. Mga loko-loko kayo eh. Mainstream media lang yun. Wala kang magagawa doon. Diba? Mainstream media lang yun. Makipag-usap ka dun sa mga inchik. Ipakita mo sa Pilipino kung ano ang kaya mong isakripisyo alang-alang sa soberenya at teritoryo ng Pilipinas. Yun ang isang bagay na walang nakagawa. At alam ko kayang gawin yun ng kanyang anak, si Vice President Sara Duterte. Kaya kung gusto nyo makuha yung West Philippine Sea, iluklok natin sa 2028 ang ating VP Sara. Iluklok natin ang mga PDP laban senators at yung inindorso ng ating dating Pangulo. Bakit? Sila ang magbibigay linaw niyan. Sila ang magbibigay ng kaukulan at tamang impormasyon diyan sa West Philippine Sea. Kaya tayo na mga supporters, ako sa abot ng aking makakaya, ginagawa ko po yan dito. Diba? Nagbibigay tayo ng impormasyon. Bukas, abangan nyo, meron ulit tayong isang pagtalakay dyan. Ang pag-uusapan naman po natin ay yung contiguous zone, saka yung EEC. Nitong nakaraan, nakapag-present na tayo, hindi lang talaga aabot sa panahon na to dahil although yung presentation natin ay tapos na, andyan na. Kaya lang po yung ating kasama dito ay may sakit siya. Hindi magagamit yung ating live studio. So kung gusto ninyo at gusto nyong pumili ng mga totoong politiko, hindi sila yung karaniwang politiko na iniisip yung sarili. Itong PDP laban. Suportahan natin yung ating vice presidente. Diba? Huwag nating hayaan na ma-impeach. Kapag hinayaan nating ma-impeach ang VP Sara, 10 years from now, para tayong babalik doon sa kasaysayan ng kay Corona. Ano yung kasaysayan ni Corona? Sa panahon nang siya ay nililitis doon sa Senado, ano ang karaniwan na sinasabi ng mga Pilipino? Mayorya ng Pilipino. Ano sabi nila? Corrupt pala yung Chief Justice na yan eh. Magnanakaw pala yung Chief Justice na yan eh. Gago pala yung Chief Justice na yan eh. Pero after, di ba? Pagkatapos ng ilang panahon at tiningnan yung totoong ebidensya, yung record nung pobreng mama, nung dating Chief Justice natin ng Supreme Court, anong napatunayan? Hindi siya guilty. Ngayon, maibabalik pa ba natin yung ating paghingi ng sorry sa kanya? Hindi na. Bakit? Patay na yung mama eh. Nakikita po natin yung ganyan dahil sa propaganda. Yung propagandang sobra talaga.
Si Tariela, pag inyong nakakausap, di ba? Si Tariela, nagsasalita siya sa telebisyon. Akala natin hindi ko niya ginagamit at hindi pa maaaring gamitin yung West Philippine Sea na yan para lamang sa pamumulitika. Maya-maya, ilang segundo pa, pamumulitika na yung kanyang sasabihin. Ano sabi niya? Ang mga pro-China, wag lagay sa Senado. May hirapan si BBM na isulong ang West Philippine Sea. O ngayon, di ba? Ba't hindi niya isulong ngayon? Hindi pa naman nakaupo. Ni minsan ba? Nakita niyo siya na nakipag-usap ng matino? Isang beses lang siguro, pero after nung galing niya sa US, nakipag-usap kay President Biden, meron na ba? Walang movement. Ngawa lang siya ng ngawa. Diba? Kaya ako minsan, kumbaga, yung mga Pilipino po, ngayon darating na 2025 election, ako for sure, kung hindi man lahat, pero majority ng PDP laban mananalo. Bakit? Kahit saan ako pumunta, kalalabas ko lang, kararating ko lang, kahit saan ako pumunta. Si Hinlo, hindi nila kilala si Hinlo. Si Atty. Hinlo, hindi nila kilala. Ang sabi nila, hindi daw nila iboboto. Pero nung sabihin ko kasama sa PDP laban, ang sabi nila, iboboto ko na yan. Bakit? Sapagkat yung pong mga senatoriables na yun, sila ang tutulong sa isang magandang gobyerno. Hindi po pwedeng ang mananalo lang ay si Bongo, hindi po pwedeng ang mananalo ay si Bato lang, or si Atty. Vic Rodriguez lang, or si Marcoleta lang. Hindi, 4 lang yan. Punuin natin para hindi makaporma yung mga nanggugulo dyan sa West Philippine Sea. Diba? Nanggugulo sila Sila, diba? Abogado yung mga yan, kaya niyang bigyan linaw. Diba? Yung ukol dyan sa West Philippine Sea. Yun ang kinakailangan natin. Yun, doon tayo tinatawag na uhaw tayo sa karunungan ukol dyan sa West Philippine Sea. Uhaw tayo doon sa katotohanan. Ano ba yung contiguous zone na yan? Sinasabi na yan. Ano ba yung maritime zone na yan? Diba? Ano ba yung binabanggit na karapatan natin dyan? Diba? Jurisdiction ba natin yan? Sovereignty natin ba yan? Pwede ba natin i-exercise yung ating municipal law doon sa tinatawag na EEC na yan? Yun dapat ang hindi yung magdadadakdak ka sa TV, sabihin mo pro-China, ano ang iyong ebidensya? Wala. Kung pro-China sila, di ba tinawag pa nga niya na Manchurian candidate? Pag sinabing Manchurian candidate ay puppet ng China na kandidato. Alam mo na palang Manchurian candidate at puppet ng China, ba't hindi mo pa kasuhan? Diba? Sedition, treason, o kung anong lalapat doon sa mga elemento na nakalagay sa criminal law, ikaso mo kay Marcoleta. Pero ba't hindi kinakaso? Ulit-ulit na nating sinasabi, yung isang aligasyon laban sa isang tao na sinasabi mong legal, pag hindi mo dinadala sa korte, ang tawag dyan ay propaganda. Propaganda. Bakit? Kapag dinala mo sa korte, malilinawan ayaw mong dalhin sa korte dahil gusto mong alagaan yung propaganda na yun. Kaya yung propaganda na yan, kung hindi ma-impeach si BP Sara ngayon, dadalhin nila yun hanggang 2028. Hindi nila